still are of the belief that there is no Mary Grace Piatos. Kahit sinabi nila na nakalista na sa kanilang witnesses. Actually, testigo namin yun. So, isasabihin na natin, titingnan natin kung may lulutang na Mary Grace Piatos. Dahil dalawa lang naman yan. So, kung may lumutang, magkakaroon na kami ng pagkakataon para matanong siya. Tipo ba? Patungkol dito sa usapin ng confidential fund. Pag wala naman lumutang, so tama yung teorya namin na talagang ito ay bogus at fictitious talaga. Kahit sinabi ng isang nagtatagong senador, maraming Piatos daw sa Davao. Eh, malalaman natin yan pag sinampinan na siya ng impeachment court. Doon sa isang tanong ko nga pala kanina, how do you intend to make your presentation at least engaging sa atensyon ng audience? Well, sa confidential fund? Opo. Kasi sabihin natin, ito puro numero kasi ito eh. Puro numero. Puro numero yan. Ang hirap yan. Puro magdudututan, ang argument nyo dyan ay puro mga hindi baka mabore daw ang tao. Kung paano ba yan? Well, totoo yun dahil, pero kailangan kasi dahil party pa rin to. Dahil in fact, ang pinag-uusapan kasi dito, mahigit 600 million na pondo na pinagkatiwala sa ating Vice Presidente bilang Vice President at bilang DepEd Secretary. Ito nga yung pinag-uusapan natin, yung confidential fund. Maraming usapin dito, bukod kay Mary Grace Piatos, yung 1 milyon na safe house na nirenta nila in a span of 11 days. So anong klaseng safe house to? Nasaan ba dito yung safe house? Tapos nandiyan din yung issue na sinabi ng AFP na wala naman silang natanggap pero nag-issue sila ng certificate. Pero tingin ko, ang inaabangan ng taong bayan dito ay yung salaysay ni Ramil Madriaga. So, tingin ko marami ang nakaabang dito at kung saan napunta yung mga delivery ng bagbag na pera. So, tingin ko, yan ang inaantay ng mga kababayan natin. So, tingnan natin. So, titingnan natin kung paano ito ipipresenta in such a way na pupukaw sa atensyon ng ating mamamayan.